isa sa mga kailangan ninyo mga lods kapag kumuha kayo ng motor, check nyo po lagi yung liwanag ng ilaw. So yun, magandang gabi mga lodi. Ayan, so for today's video mga lods, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung ilaw ng Honda Click 160 mga lods. So ang oras natin ngayon ay alas 7:09 na mga lods ng gabi. So ginabi na tayo. So ayun, dito pala tayo ngayon mga lods sa Aigo Moto San Jose. Ayan, ito naman yung kanilang Aigo Moto garage. So dito na yung nanggaling mga lods para ipacheck yung ating motor. Ayan, sa mga ngayon mga lodi, papakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung ilaw ng ating Honda Click 160. Ayan, ayan, so ganyan po yung itsura ng kanyang lights sa loob. Ayan, so naka full LED na yan mga lods. Ayan, so ganito naman yung looks kapag nasa harap. Ayan, napakaangas yung kanyang mata. Ayan, so pag inopen natin yung ilaw, so nandito yung ang kanyang low beam, then high beam yung sa part na yan. So pag nag high beam, dalaw po yung mag-iilaw, kaya mas malakas. Kaya ngayon ay subukan natin kung gaano kaliwanag yung ilaw nito kapag gabi. So sakto, bibiyahe tayo na ngayon papuntang norte. Ayan, so tara, start natin. So tip naman mga lodi, pag nagpaandar tayo ng mga scooters na gaya nito, so make sure mga lods, ganito yung unang gagawin natin. So pag open natin ng susian, so make sure mga lods ay antayin natin mawala yung mga naka-display dito. So kung nakikita ninyo mga lods ay mayroong parang susi na design, ganito mga lods. So pakita ko sa inyo, ayan o. So ayun o, pag nagbi-blink pa yan mga lods, huwag muna natin siyang paandarin. So antayin natin siyang mawala, saka natin i-start yung ating motor. So pag start ng motor natin mga lodi, so magre-range tayo ng 1 to 2 minutes or 30 seconds to 1 minute mga lods. So paandarin lang muna natin bago natin siya patakbuhin. So para naman ma-cycle yung mga langis sa loob ng engine natin. So wag po natin siyang bibiritin kaagad mga lods, lalo na kapag naka-stop ng 3 araw, 2 araw mga lods na hindi natin papatakbo yung motor natin. So wag po nating ugaliing ibirit agad yung ating motor, o patakbuhin agad na walang warm up. So ayan, sa ngayon mga lods, yung ilaw natin ay naka low beam. So ito yung high beam nya. Ayun, makikita ninyo sa harap. Ito naman yung low. So yung gitna lang ang umiilaw dyan. So mamaya ipapakita ko sa inyo mga lods sa parting madilim na lugar. So sa ngayon mga lodi ay start na tayo. So dito tayo mag-start sa Aigo Moto San Jose, then biyahe tayo ng Tagboros. So let's go mga lods. Medyo maalikabok yung kalsada ngayon. Ayan, no? Dahil nga umulan, tapos uminit na naman. Ayan, nagsilabasan yung mga alikabok na putik dati. So ayun, let's go. May bakante na. So eto mga lods ay naka low beam lang tayo, no? Naka low lang tayo ng ilaw dahil nga sobrang silaw nito kapag naka high. Ayan, no? Ayan, so ngayon susubukan natin, may parting madilim na dito sa may likod ng pole bright. So susubukan natin yung ilaw natin dito para mas ma-appreciate nyo at makita ninyo yung lakas ng ilaw mga lodi kapag madilim. So may na-trap pa.
Honda Click 160 mga lods, may mapapansin kayong letter U na ilaw. Ayan. Ayan. So kung malayo mga lods, mapapansin ninyo. Ayan, may letter U siya na ilaw. Tapos yung kanyang low beam mga lods ay itong part na to. Ayan, sa may gilid lang. So kapag high beam mga lods, dalawang part na yung umiilaw dito. Ganyan ha. Yan naman yung naka-high beam. Ibig sabihin mga lods, lahat ng compartment ng ilaw na to ay iilaw lahat yan. Ganyan po siya ka-ilaw. Yan. Diba? Ganun siya kaliwanag. So, isa sa mga kailangan ninyo mga lods kapag kumuha kayo ng motor, check nyo po lagi yung liwanag ng ilaw, no? Yung liwanag ng headlight ng motor na kukunin ninyo mga lods, kasi for our safety na rin mga lodi, no? Lalong-lalo na kapag madilim yung daanan, tapos mahina yung ilaw natin, napaka-delikado din. So, syempre, unahin natin yung ating safety. At the same time, hindi madidistract yung mata natin sa napakahinang ilaw. So, gaya nito, Honda Click 160, mga lods, nadala natin ay napakalakas ng ilaw nito. So, subukan natin papatayin yung motor kung gaano kadilim yung part na to. Ganyan kadilim mga lods, halos wala kang makita na ilaw-ilaw sa paligid. Ganyan kadilim mga lodi. Ngayon papailawin natin tong motor natin. Ayan. So naka-battery operated naman yung ating ilaw, kaya kahit nakapatay yung motor natin, maliwanag pa rin. So ito ay naka-low beam, ito naman yung kanyang high. Ayan, ganyan kaliwanag yung ilaw niya sa harap. So yung scoop niya mga lodi ay halos 60 or 50 degree, 45 degree yung lawak ng ilaw. So halos sakop din sa lahat ng mga gilid ng daanan. So pagdating naman sa long rides, pag inabutan ka ng ganito kadilim na daan at ganito naman kaliwanag, parang nagbibiyahe ka rin na mayroong araw. So para din sa ating safety, na kailangan natin ng mas malinaw or maliwanag na ilaw sa ganitong mga parting daanan. So yan lang, isa sa mga tip natin. Pag kumuha kayo ng motor, check nyo rin po yung liwanag ng ilaw ng headlight natin. So pang dagdag sa safety natin kapag nagbibiyahe tayo ng malayo. So lalong lalo na pag hindi natin kabisado yung daanan mga lodi, no? Napakadelikado din sa atin. So yun lang. Sa muli, kung may nakuha ka mang kaunting tips dito sa video ito mga lods, so baka naman pwede mo kong suportahan, subscribe and follow Legendary TV page and YouTube channel. Meron din po tayong TikTok, so para sa mga tutorial natin. So yun lang mga lodi, sa muli, this is Legendary TV na laging nagsasabi na arrive safe lods.